Sa isang baryo sa Mindanao ay kilala ang Samahang Aspologo. Ito ang samahan na itinatag pa noong panahon ng mga Kastila. Pinapangunahan ito ng tinatawag na hirang. Isang batikan at magiting na mandirigma ang hirang. Tinitingala yun ng lahat ng mga tao sa kanilang baryo. Kumbaga, yun ang kinikilala nilang bayani. Isa sa humahanga sa pagiging hirang ay si Goyo. Matagal na niyang gustong mapabilang sa mga mandirigma. Pero dahil sa kanyang kapayatan ay palagi siyang hindi tinatanggap. Ang kailangan kasi bago makasali ay may malakas na pangangatawan. Yun ang pinakaunang hinahanap sa mga gustong mapabilang. Ang kaso nga lang, hindi biniyayaan ng magandang katawan si Goyo. Ang sabi nga ng iba sa kanya, parang hahanginin na siya sa sobra niyang kapayatan. Inang, sa tingin niyo po, may pag-asa po kayang maging isa ako sa mga aspologo? Tumigil sandali ang kanyang ina sa pagtatahi. Tumingin yun sa kanya ng seryoso. Anak, kaysa iniisip mo ang mga ganyang bagay, bakit hindi ka na lang magsaing sa labas nang sa gayon makaramdam naman ako ng tuwa sa iyo? Inang naman gusto ko lang naman makatanggap ng suporta galing sa inyo. Susuportaan kita sa ibang bagay, pero hindi sa alam kong alanganin ka. Magsasayang ka lang ng oras dyan Paano kung ito talaga ang gusto ko, Inang? Ay bahala ka sa buhay mo. Basta, huwag ka rito tumira. Bumuntong hininga na lang si Goyo. Hindi na bago sa kanya ang ganong ugali sa kanya ng ina. Bata pa lang siya, palaging ang mas nakababatang kapatid na niya ang pinagbibigyan. Samantalang siya, palaging may kondisyon lahat ng kanyang gusto. Nagsaing na lamang si Goyo sa kanilang bakuran. Pinagmasdan na lang niya mula sa malayo ang mga kasing idara niya na nasasabik pumasok sa samahang gusto niya. Mapapasama rin ako sa ganyan. Tiwala lang. Pagsapit ng gabi, isang anunsyo mula sa hinirang ang pinarating sa lahat. Kinabukasan daw ng umaga, merong magaganap na libreng pagsasanay. Ang mga pagsasanay ay mangyayari sa kagubatan at kung sino man ang makakapasa roon, opisyal nang makakasama sa samahan. Tuwang-tuwa si Goyo at kahit na alam niyang hindi siya papayagan ng ina, palihim niyang pinlano ang pagsali kinabukasan. Agad siyang nagtungo sa likod ng kanilang bahay. Kinuha niya ang sanga ng kahoy na hinugis niyang pang-espada. Winasiwas niya pa ang sanga ng kahoy na parabang isa siyang mandirigma. Ganun palagi ang ginagawa niya kapag gusto niyang maging mandirigma, ngunit gusto niya ring itago sa ina. Sa sobrang pagkasabik, hindi nakatulog ng maayos si Goyo. Maaga pa lang ay dilat na ang kanyang mga mata. Nag-igib na kagad siya ng tubig sa balon para may laman ang kanilang drum. Pagkatapos, hindi na siya nag-almusal para lang makarating sa kagubatan, kung saan naroon ng ilang opisyal na mga mandirigmang aspologo. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang ilang binata na kasing edad niya na naroon. May mga napansin din siyang mga miyembro ng aspologo na may mga bitbit na espada. Abot langit ang ngiti ni Goyo. Sabik na sabik siyang lumapit doon. Pero nang kaunting metro na lang ay hinarang siya ng dalawang nagbabantay. Sali ka ba sa pagkasanay? Bawal dito ang patpat. Sa payat mong yan, baka takbo pa lang hindi mo na kayanin. Nakaramdam ng panliliit si Goyo, lalo na ng pagtawanan ng dalawang yon. Pero hindi para rin sumuko ang binata sa pagbabakasakali. Hindi lang naman katawan lang ang basihan sa isang mandirigma para maging epektibong mandirigma. Kailangan din sa isang samahan ng taong may kakayahang makapag-isip ng tama, pag-iisip ng magagandang estratehiya. At ako yun. Hinawakan na siya ng dalawa sa damit at kakalad ka rin na sana paalis, nang biglang dumating ang hinirang na si Magtan. Makisig ang pangangatawan nito kahit nasa edad 45 na.
Marami itong marka sa katawan na tanda ng iba't ibang simbolo. Ayan siya. Binitiwan ng 2 bantay si Goyo. Pinagmasdan siya ni Magtan mula ulo hanggang paa. Magandang umaga po, dakilang hinirang. Ako po si Goyo. Matagal ko na po kayong hinahangaan. Gusto ko pong maging katulad nyo. Hinahangaan mo ako? Bakit? Dahil magiting kay mandirigma na lumalaban sa mga masasamang tao. Pangarap ko rin makapaglingkod sa bayan katulad ninyo. Huminga ng malalim ang hinirang. Kung magiging miyembro ka ng samahan, ano yung una mong gagawin? Magsasanay pa na magsasanay para lalo kong gumaling. Naniniwala ko na kapag naging tagapaglingkod ka ng bayan, kailangan mo masanay sa sistema na walang hanggang pagkatuto. Tumango-tango ang hinirang na si Magtan. Tila ba nakukuha ni Goyo ang pagpayag nito sa kanyang mga sinasabi. Alam mo, para maging mandirigma ka, kailangan mo ng malakas na pangangatawan. Sa palagay mo ba, tatagal sa laban ng isang mandirigma na mahina? Ano po ba ang pagkakaunawa niyo sa mahina? Mahina kasi hindi siya malakas pagdating sa pangangatawan? O mahina kasi wala siyang alam sa pakikipaglaban? Magkaiba po kasi ang dalawang yon. Kung katawan ng usapan, kakayaning tumagal ng isang payat sa laban kung may sapat siyang kaalaman sa pakikipagdigma. Sa gera, hindi lang naman katawan ang ginagamit. Tapang, isip at puso ang kailangan. Aanuhin mong makisig na katawan kung palyado ka naman sa pakikipaglaban. Magmumukha ka lang mangmang na binigyan lang ng karapatan para lumaban. Natamimi ang tatlo sa mga narinig nila. Nakaramdam naman ng paghanga si Magtan sa mga sinabi ni Goyo. Nang mapagtanto ni Goyo na marami na pala siyang sinasabi, ay nakaramdam siya ng hiya. Agad siyang napayuko at tumingin ng paumanhin. Pasensya na po sa kadaldalan ko. Masyado lang po akong nadala. Siguraduhin mo lang na kaya mo ang mga ipagagawa sa iyo rito. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Pinapayagan niyo na po kung makasali sa pagsasanay niyo? Oo, pero huwag ka munang maging masaya. Hindi madali ang mga pagsasanay rito. Kaya galingan mo, bata. Tinapik siya ni Magtan sa balikat. Halos magtatatalon si Goyo noong mga sandaling yon nang dahil sa tuwa. Hindi niya akalain na makakasali siya ron. Dinala na siya ng 2 bantay sa mga kapwa niya binatilyo. Sa tingin pa lang ng mga naroon, alam na niyang hinuhusgahan na siya. Natatawa pang ibang binata dahil sa pangangatawan niya. Pero hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga para kay Goyo ay ang kanyang pangarap na maging ganap na mandirigma. Uy, hanip ka! Paano ka napasali rito? Bakit? Porque payat ako, hindi ako pwede rito? Si Ingo ang pinakamalapit niyang kaibigan. Ito lang ang bukod tanging sumusuporta sa kanya sa lahat ng bagay. Tanggap siya ni Ingo kahit pa halos lahat ng tao sa kanila ay pinagtatawanan lang siya. Baliw, hindi naman sa gano'n, no? Ang ibig ko sabihin, di ba, ayaw ng mama mo na sumali ka sa mga ganito? Kaya paano ka pinayagan? Pinayagan? Hindi ako pinayagan. Tumakas lang ako. Kiraulo ka talaga. Kapag nalaman to ng nanay mo, yari ka na naman. Pero sigurado ka na ba? Hindi ka ba mahihirapan yan? Pre, kapag gusto mo, kakayanin mo. Ay sige pre, susuportahan kita dyan. Magkasama naman tayo eh. Sabay tayong magiging mandirigma. Kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Goyo. Malaking tulong na naroon din si Ingo. Lumipas lang ang ilang minuto, tinipon na sila ng mga mandirigmang naroon. Pinatayo sila ng tuwid. Isa-isa silang nilapitan ng isa sa mga opisyal ng samahang Aspologo. Unang pagsasanay nila ay ang paunahang makakuha ng bandila ng samahan na nakatusok sa kabilang bundok. Kailangan nila yung hanapin. May 5 bandila ng samahan na nakatusok sa mga puno sa kabilang bundok. Kung sino mang unang makakuha ng bandilang yon,
ay siyang makakasama sa pangalawang pagsasanay. Layunin ng unang pagsasanay na yon na maging determinado ang lahat na maabot ang kanilang layunin. Pre, handa ka na ba? Oo no, magkasama naman tayo eh. Malakas loob ko. Sige, akong bahala. Pagkasama mo ko, hindi ka mapapahamak. Ayos. Maya-maya lang ay nagbigay na rin ng hudyat ang opisyal ng samahan. Pagkatapos ay dali-dali nang nagpulasa na ang mga kasali sa pagsasanay. Patirik na ang araw nang humiwalay ang dalawa sa iba pang kasali. Ibang direksyon ang kanilang tinahak. Pre, kapag isang bandila pa lang ang nakita natin, sa'yo na muna. Hindi, sa'yo muna. Sa'yo muna. Mas pangarap mong maging mandirigma, di ba? Ako kasi, pinilit lang ako ni Papa eh. Huminto si Goyo sa paglalakad. Tunay na kaibigan ka talaga. Tunay ka rin naman kaibigan eh. Kaso nga lang, sinusumbong mo ako sa mama ko na nagbabasa ako ng bold. Nagtawanan na lang ang dalawa. Pinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa paanan ng kabilang bundok. 4:00 na ng hapon noon. Wala silang ibang kasama sa parting yon. Kaya naman nagmamadali na silang kumilos. Inisa-isa nila ang mga puno na naroon. Pero wala silang nakita sa unang paghahanap. Kaya naman mas lalong ginanahan ng dalawa. Unti-unti nang kumagat ang dilim. Paakyat na rin sila ng bundok noon. Hindi na nila mabilang kung ilang puno na ba ang tiningnan nila. Pero wala pa rin silang makita. Tanging mga bakas lang ng paa ang nakikita nila sa lupa. Pre, kanino mga paa kaya to? Di ko rin alam eh. Parang bukod sa atin, may mga nauna na rito. Kailangan natin mag-ingat. Baka mamaya may mga kalaban dito. Nang makaramdam ng pagod ang dalawa, pansamantala silang nagpahinga sa gilid ng puno. Sisindihan na sana ni Ingo ang dala nitong lampara, pero pinigilan niyo ni Goyo. Oh, bakit? Huwag kang magsisindi niyan. Madali tayo matatanong ng mga kalaban natin sa pagsasanay na ito. Baka maagawan tayo. Ay, tama ka nga no. Alam mo, kanina pa tayo dito eh. Pero wala pa tayo nakikitang bandila. Tingin mo, totoo kayang may mga bandila na nilagay? Baka niloloko yata tayo eh. Hindi, magsikap lang tayo. Makukuha rin natin yan. Tiwala lang. Naglakad muli ang dalawa at hindi sumukong makahanap ng sinasabing bandila. Sobrang dilim na sa kagubatan kaya medyo hirap sila sa paghahanap. Pero mga ilang sandali lang, dahil sa liwanag ng buwan na nagsisilbi nilang ilaw, nakita nila ang isang kulay pulang bandila na nakatusok sa katawan ng puno. Tila nagningning ang mata ng dalawa. Habang wala pa silang kasabay para sa bandilang yon, dali-dali nang pinasan ni Ingo si Goyo. Mabilis namang inakyat ni Goyo ang katawan ng puno at kalaunan ay nakuha na rin nila yon. Sabi ko sa iyo magsikap lang tayo eh. Eto na, nakaisa na tayo pre. Ang galing. O sige, sa'yo na muna yan ha. Yung susunod na makukuha natin, yun ang sakin. Nag-apir pa ang dalawa. Wala silang sinayang na oras dahil pakiramdam nila sa parting yun na ng bundok nakalagay ang natitirang mga bandila. Kaso, sa kanilang paghahanap, isang bahay sa kalagitnaan ng bundok ang kanilang natagpuan. Maliwanag sa loob ng bahay, kahit wala namang supply ng kuryente doon. Palagay nila ay malaking lampara ang gamit sa loob. Namamangha ang dalawa sa ideyang may naninirahan sa ganong uri ng lugar. Kaya naman hindi napigilan ng magkaibigan ang kanilang mga sarili. Pasimple silang lumapit. Alam naman nilang walang kinalaman yon sa dapat nilang gawin. Pero kung anong bagay ang natutulak sa kanila para pumunta roon. Nang malapit na sila sa bahay, nakita nila sa loob ng merong tao. Pero hindi pangkaraniwang tao ang kanilang nakita. Laking pagtataka nila kung ano ang kinakain nun sa ibabaw ng lamesang puro dugo na rin. Hindi nila matukoy kung anong klase ng karne yon.
Basta para sa kanila, hindi normal na kinakain ng isang tao ang hilaw na karne. At base pa sa kanilang nakikita, parang mabangis na hayop ang mga nasa loob ng bahay. Nakaramdam ng kaunting kaba ang dalawa. Anong klaseng tao ang mga yan? Bakit sila kumakain ng hilaw na karne? May nabanggit sa akin si Lola dati tungkol sa mga taong ganyan. Ang kaso, nakalimutan ko na kung anong tawag sa kanila eh. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang mga yon, sabay-sabay na tumigil sa pagmuyayon at parang naramdaman ang kanilang presensya. Nako, kailangan na natin umalis, pre. Oo nga, parang delikado na tayo rito. Nasa aktong paalis na sila nang biglang may batang lalaki na palang nasa likuran nila. Bigla na lang itong nagbago ng anyo. Nagmukha yung halimaw. Akmang lalapitan sila ng bata nang kaltukan ni Goyo ng malakas ang bata sa ulo. Tinulak naman yun ni Ingo para makadaan na sila. Ang kaso nga lang, dahil sa kanilang ginawa, ay nakalikha sila ng ingay. Dahil doon, naglabasan ng mga nasa loob ng bahay. Kumaripas naman ng takbo ang dalawa para iligtas ang kanilang mga sarili. Pansamantalang nagtago ang dalawa sa makakapal na dahon ng gabi. Nang maabutan na sila ng mga nilalang na yon, kung gaano sila katapang sa pagsasanay, ganun sila kaduwag sa mga humahabol sa kanila. Bumuntong hininga ang dalawa. Pasilip-silip sila sa paligid. Kahit wala silang nakikita, ay hindi sila naging kampante. Bakit nga pala tayo tumatakbo? Magiging mandirigma tayo, di ba? Dapat labanan natin sila. Palagi ko sinasabi na ang pagiging mandirigma ay hindi lagi tungkol sa katapangan. Tungkol na rin ito sa kung papaano ka gagawa ng desisyon. Hindi natin sila kaya. Hindi nga natin alam kung anong nilalang sila eh. Isa pa, wala pa tayong hawak na armas. Kung sa bagay, may tama ka. Ano gagawin natin ngayon? Magmasid lang tayo. Kapag nasiguro na natin na wala na sila, saka tayo aalis. Halos 10 minuto silang nakatago roon. Maya-maya lang ay nagpasya na rin silang umalis. Mabilis ang lakad na ginagawa nila. Hindi pa man sila nakakalayo, napatigil na sila nang makakita ng isang bandila na nakatusok sa punong nasa harapan nila. Ingo, pre, ayan yung para sa'yo. Ako na kukuha para sa'yo. Sige. Muling pinasahan ni Ingo si Goyo. Nagmamadaling umakyat si Goyo sa katawan ng puno. Pero pagdating niya sa bandang gitna, nakita niyang may lalaking nakapatong sa sanga. Bigla tong umangil sa kanya. Ganun pa man, kinuha agad ni Goyo ang bandila. Tumalo na siya pababa. Habang yung lalaki naman ay gumagapang pababa ng puno. Bago pa man may mangyaring masama kay Goyo at Ingo, nagmamadali na silang umalis. Mabuti na lang din ay magaling si Goyo na manligaw ng mga sumusunod. Hindi na rin nakahabol pa ang lalaking yon. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa. Masaya sila dahil sa wakas, pareho na silang merong bandila. Pero sa kabila ng sayang nararamdaman, hindi rin nila maikakaila na nakakaramdam din sila ng takot para sa kanilang kapakanan. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin silang kaalam-alam kung anong mga nilalang nga ba ang natuklasan nila. Dahil meron naman na silang 2 bandila, ay kailangan na rin nilang makaalis sa bundok na yon. Mabilis na nilang nilisan ang bundok. Mag-uumaga na nang makarating na sila sa kuta ng mga aspologo. Pinakita lang nila sa mga bantay ang 2 bandila kaya sila pinapasok kaagad. Muli silang humarap sa kinikilalang hinirang na si Magtan. Nakaupo pa yun sa trono habang nagtatabako. Hinirang na Magtan. Nandito na po kami na kaibigan ko. Matagumpay naming nakuha ang tig-1 bandila sa malayong bundok na yon. Napaayos ng upo ang lalaki. Hindi to makapaniwala na ang 2 yun pa ang unang makakabalik. Samantalang mas marami namang mas magagaling kay Goyo at Ingo. Binabati ko kayong 2 dahil kayo ang pinakauna. Para sa inyong pagpapahinga, pumunta kayo sa kaliwang banda. Naroon ang pagkain at matutulugan nyo. At mamayang 8:00 ng umaga, muling magsisimula ang 2 pagsasanay.
Maraming salamat po, Hinirang na Magtan. Aalis na sana ang dalawa pero biglang naisip ni Goyo na ipaalam kay Magtan ang nangyari. Palagay niya kasi dapat malaman ng iba na may panganib pala sa bundok na yon. Sandali lang po. Oh, bakit? May gusto lang po sana akong ipaalam sa inyo eh. Na sa tingin ko, dapat nyo talagang malaman. Sige, sabihin mo. Habang naghahanap kasi kami ng bandila dun sa bundok na yon, may natagpuan kaming bukod tanging bahay na nakatirik doon. May mga nakatira. Nasa 6 sila. 2 bata at matatanda ang 4. Nakita namin sila na may kinakain na hindi namin matukoy kung karni ba talaga ng hayop. Mababangis po sila eh. Nagpalit po sila ng nakakatakot na anyo at may kabilisan din silang kumilos. Kaya po nilang gumapang paakyat at pababa ng puno. Hindi po namin alam kung anong klaseng nilalang sila eh. Pero base sa naranasan namin ni Ingo, mukhang mapanganib sila sa buhay ng tao. Nagkatinginan ng ibang mandirigma na naroon. Kapwa walang ideya ang lahat. Sinasabi mo ba na may ibang nilalang na nasa bundok bukod sa tao? Mukha din po silang tao, pero nagbabago sila eh. Palagay po namin, mas nakatataas sila kaysa sa tao. Hinirang na Magtan. Mawalang galang na po pero sa palagay ko, sa oras na makarating sila sa mga baryo, magiging malaking problema sila sa buhay ng nakararami. Anong gusto niyong gawin ng samahan? Nagkatinginan si Goyo at Ingo. Kung ako lamang ang masusunod, kailangan po natin silang puksain eh. Biglang tumawa ng mahina si Magtan. Nagtaka naman ang magkaibigan ng dahil doon. Alam nyo, matagal na ako sa kagubatan. Halos lahat ng bundok dito sa Mindanao ay nalibot ko na. Pero kahit na kailan, wala akong nakitang sinasabi nyo. Nakapasa na kayo sa unang pagsasanay. Ang isipin nyo ay ang susunod na pagsasanay. Tigilan nyo na ang paglikha ng kwentong hindi ka panipaniwala. Sige na, pwede na kayong umalis. Pero, Pre, tara na. Hinila ni Ingo si Goyo palabas ng malaking trapal na yon. Nagtungo na sila sa isa pang trapal kung saan naroon ang mga kakainin nila. Hindi ako makapaniwala na hindi tayo pinaniwalaan ni Magtan. Pambihira. Akala ko pa naman madali siyang makaintindi. Hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka ng mga nagbabantay sa labas. Pero pre, hindi pangkaraniwan yung nakita natin. Sa oras na makadaupang palad sila ng iba pang kasali sa pagsasanay, pwede silang mapahamak doon. Wala tayong magagawa kung ayaw nilang maniwala. Basta tayo, may alam na tayo. Kahit papaano alam natin kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya alam din natin kung ano ang pwede nating magawa. Pero nag-aalala pa rin ako sa ibang nasa bundok pa rin ngayon eh. Hayaan mo na silang madiskubre din nila yon. Para mas marami nang nakakaalam. Kung hindi man sila makaligtas, baka yun na ang tadaanan nila. Napapailing na lamang si Goyo noong mga sandaling yon. Gustuhin man niyang paniwalain ang hinirang na si Magtan, pero magmumukha lang siyang bastos sa paningin ng lahat. Kaya naman nagpahinga na lang sila pagkatapos kumain. Dakong 6:00 pa lang ng umaga nang magising na kagad sila. Narinig kasi nilang may kasama na sila sa loob ng tolda na yon. Katulad nila, nakapasa rin sa pagsasanay ang dalawa. Pasimple nilang pinakinggan ang pag-uusap ng mga yon. Napabangon sila nang marinig na may napahamak sa bundok na kanilang pinuntahan. Ang sabi ng usapan, isang kasali sa pagsasanay ang umuwing sugatan. Maraming kalmot sa katawan. Malakas ang kutob ni Goyo at Ingo na ang mga kakaibang nilalang ang may gawa nun. 4 silang nakapasa sa unang pagsasanay. Hindi na hinintay pa ang isa dahil wala na ring oras. Dakong 7:00 ng umaga ay pinalabas na sila ng tolda. Dinala na sila ulit sa kagubatan para simulan ang pangalawang pagsasanay. Makinig kayong lahat. Ngayong araw, isasagawa na natin ang pangalawang pagsasanay. Ang sino mang makakapasa rito ay makakausad na sa huli nating pagsasanay.
Ang kailangan niyong gawin ngayon ay dalhin ang mga sakong ito patungo sa kabilang gubat. Ang sakong ito ay may laman na lupa. Layunin ng pagsasanay na ito na palakasin ang inyong resistensya. Kaya kung sino namang mahina, siya ang matatalo. Pagkatapos palang magsalita ni Magtan, ay tinuwanan na agad ng dalawa si Goyo. Sa kanilang apat kasi, si Goyo lang ang pinakamanipis. Maging si Goyo rin ay kinabahan. Hindi niya alam kung makakatagal ba siya sa pagbubuhat. Kada isang tao sa kanila, kailangan makapaglipat ng 5 sako. Bagay na magiging mahirap para kay Goyo. Pre, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala, kakayanin ko yan. Ang pagsasanay na ito ay hindi pa unahan. Pero kailangan niyong matapos bago ulit sumapit ang kinaumagahan. Maghihintay ako sa kabilang gubat. Mga binata, simulan niyo na! Agad na binuhat ng dalawa nilang kasama ang tig-iisang sako. Naiwan si Goyo at Ingo noong mga oras na yon na parabang nag-aalangan. Pre, tutulungan na kitang ipasa. Hindi na pre. Kaya ko na to. Magagawa ko to ng paraan. Sige na, magbuhat ka na. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ko. Sige na, unahin mo ng sarili mo. Gusto ko makapasa ka para mas lalo akong buhayan ng loob. Tinapik ni Ingo si Goyo sa balikat. Sige, ako na magsisilbing inspirasyon mo, pre. Mabilis na binuhat ni Ingo ang isang sako. Dahil sa may kalakihan naman ang katawan ni Ingo, ay hindi man lang yun nahirapan sa pagbubuhat. Naiwan ng mag-isa si Goyo. Nakatingin sa kanya ang mga nagbabantay at palihimpang tinatawanan siya. Tumingin si Goyo kay Magtan na nag-aabang lang din sa gagawin niya. Nilapitan ni Goyo ang hinirang at tinanong, Magandang araw po, hinirang. May gusto lang po akong linawin. Sige, sabihin mo. Sabi po ninyo kanina, kailangan lang naming dalhin sa kabilang gubat ang mga sako. Wala po kayong sinabing buhatin, tama po ba? Oo, sinabi ko nga yun. Ibig sabihin, kahit anong pamamaraan ay pwede kong gawin? Oo. Biglang tumakbo si Goyo at bumalik sa loob ng trapal. Kinuha nito ang lubid na nakita sa ilalim ng papag. Dinampot niya rin ang kulambo na ginamit nila sa pagtulog at saka bumalik sa labas. Teka, anong gagawin mo? Dahil wala naman po kayong sinabi kung paano namin dadalhin, hihilahin ko na lang po ang mga sako na ito. Tutal, hindi ko naman ito kayang buhatin eh. Napanganga ang mga nakarinig. Labis namang humanga si Magtan sa sinabi ni Goyo. Tinalian ni Goyo ang sako. Binalot niya rin yun ng kulambo para kahit papaano madulas ang gagawin niyang paghila. Matalino tong taong to ah. Sinimulan na ni Goyo ang paghila. Hindi man niya binubuhat ang sako, hindi pa rin naging madali ang ginagawa dahil may mga lubak siyang nadadaanan. Ganun pa man, ang mahalaga na lamang kay Goyo ay meron siyang progreso. Makalipas ang buong maghapon at sumapit na rin ang kinagabihan, nauna nang natapos ang dalawang kasama nila. Si Ingo naman ay inaasahang natapos na dahil nang magkasalubong sila ni Goyo ay nasa pang-5 sako na yon. Samantalang si Goyo naman, kakasimula pa lang sa pang-5 sako. Hindi kasi inakala ni Goyo na sobrang layo pala ng kabilang gubat. Namamagana ang kamay niya kakahila sa lubid. Nanginginig na rin ang tuhod niya sa mga oras na yon. Makalipas ang halos 15 minutos na paghihila sa 2 sako, umupo si Goyo sa gilid. Habol niya ang kanyang hininga. Sobrang pagod at uhaw na siya noon. Kakayanin ko to. Tumayo siya at muling hinawakan ng lubid. Sinubukan niyang hilahin yon pero hindi na umuusad ang sako. Sabayan pa na dumudugo na rin ang kanyang palad. Sinubukan niya ring ipasa ng sako pero hindi man lang niya yon maiangat. Hindi pwede. Kailangan ko madala to sa kabilang gubat. Pero kahit na ano pang gawin niya, hindi na talaga niya kaya. Napaupo na lang siya sa gilid.
Ano, kaya mo pa ba maglakad? Napaangat ang tingin ni Goyo. At kahit na madilim, ay kilalang kilala niya ang imaheng yun ng kaibigan. Ingo, bakit ka pa nandito? Kanina pa kita hinihintay eh. Gusto ko kasi sabay tayo na makatapos. Ha? Nasaan yung sako mo? Nilagay ko na ron sa may bukana ng kabilang gubat. Kaunting buhat na lang yun. Naisipan kitang hintayin kasi nararamdaman kong nahihirapan ka na eh. Sira ulo ka talaga. Alam mo, kung babae ka lang, baka nahumaling na ako sa'yo eh. Ang bait-bait mo eh. Loko, malamang tutulungan kita, kaibigan kita eh. At saka, hindi ko kayang isipin na ako makakapasa tapos ikaw may iwan. Dalawa dapat tayo pre. Yun ang pangako natin sa isa't isa, di ba? Maraming salamat talaga, pre. Napatigil ang kanilang pag-uusap na makaramdam ng kakaibang presensya sa kagubatan na yon. Nakakarinig na sila ng malakas na pag-angil ng tila mabangis na hayop. Pre, mukhang nandito rin yung nilalang na humabol sa atin nung gabi. Kaya mo bang tumakbo? Kaya ko pa naman. Biglang pinasanan ni Ingo ang sako ni Goyo at sinimulan na rin nilang tumakbo. Nakakaramdam sila na mayroong humahabol sa kanila. Nang lumingon sila sa likuran, kahit may kadiliman ay nakita nila ang imahe ng isang lalaki na humahabol sa kanila. Mga ilang sandali lang, nagawa na silang maabutan nito. Lumundag ang nilalang na yon kay Ingo. Natumba si Ingo at umibabaw sa kanya ang nilalang. Nasa aktong kakagatin na nito si Ingo nang biglang makakuha naman si Goyo ng sanga ng kahoy. Hinampas niya ang nilalang sa ulo. Dahil doon, nagmamadaling makaalis ang nilalang. Pero hindi pa raw natatapos ang lahat. Inakala nilang umalis na ang lalaki pero hindi pala. Nag-aabang lang yun ng tamang pagkakataon. Umataking muli ang lalaki. Sa pagkakataon na yun ay si Goyo naman ang nasugatan nito. Tinamaan ang binata sa kanyang braso. Agad namang rumisponde si Ingo. Sinapak ni Ingo ng malakas ang mabangis na lalaki. Sa lakas ng suntok ay gegewang-gewang ang lalaki na umalis. Dahil sa mga nangyari, mas lalong binilisan ng dalawa ang pagtakas. Dahil sa takot, tila ba nawala ang panginginig ng tuhod ni Goyo. Mas lalo namang tumapang si Ingo at parabang gusto pa nitong makasapak. Muling binuhat ni Ingo ang sako, habang si Goyo naman ay pinauna na nitong tumakbo. Nagawa nilang takasan ng lalaki mabangis. Pero nang malapit na sila sa bukana kung saan matatanaw na rin sila magtana naghihintay, dito na nangyari ang kinagulat nilang lahat. Narating na rin natin, ha? Natigilan ang pagsasalita ni Goyo na may humila sa kanya mula sa dilim. Nakakapit si Goyo sa puno. Ramdam niya ang matutulis na kuko na bumabaon sa kanyang binti. Pero sa halip na magsisigaw, nag-isip ng paraan si Goyo. Sinipa niya ng kabilang paa ang humihila sa kanya. Nabitiwan siya nito at iika-ikang nakabalik kay Ingo. Sabay na sanang bibit-bitin ni Ingo ang dalawang sako nang makita nila sa likuran na maraming tao ang nakatayo roon. Lahat ng yun ay may mga mababangis at nakakatakot na muka. Pre, nalinti ka na. Gumapang ang mga yon patungo sa kanila. Mabuti na lamang ay agad na umaksyon silang Magtan. Mabilis na nagpaulan ng palaso ang mga tauhan ni Magtan. Dahil doon, naduwag ang mga nilalang na yon. Lumapit sila Magtan sa kanila. Nagtataka ang mga mukha nila kung anong klase nga bang nilalang ang mga yon. Sino ang mga yon? Sila po yung sinasabi namin sa inyo na mababangis na parang hayop. Nakarating na po sila rito. Hindi makapaniwala si Magtan na totoo pala ang sinasabi ni Goyo. Pasado ng dalawang ito. Dalhin sila sa pagamutan. Inalalayan ng dalawa. Lalo na si Goyo na sobrang napagod at may mga sugat pa sa kanyang braso at binti. Gayon din sa namamaga nitong kamay. Dahil sa mga nangyari, mabilis na nakatulog si Goyo. Nagising lang si Goyo ng madaling araw nang maramdaman ng malamig na simoy ng hangin. Pagtingin niya sa gilid ay nasa kabilang higaan si Ingo.
nakaupo roon at kumakain ng mansanas. Dahan-dahang bumangon si Goyo. Pre, anong nangyari sa pagsasanay? Huwag ka mag-alala. Pasado na tayo. Binigyan tayo ng konsiderasyon dahil sa nangyari. Magsasalita pa sana si Goyo nang biglang dumating si Magtan. Kalmado itong lumapit sa kanila at agad din naman silang nagbigay galang. Unang-una sa lahat, binabati ko kayo dahil naipasan niyo ang pangalawang pagsasanay. Ikaw, Ingo, pinakita mo na kahit na anong mangyari, hinding-hindi mo iiwan ang kakampi mo. Ikaw namang Goyo, pinakita mo na kahit wala kang sapat na lakas, meron ka namang sapat na kaisipan para gawa ng paraan ng mga bagay-bagay. Gusto ko ang inyong pinakita, kaya hindi na kayo dadaan sa pangatlong pagsasanay. Hindi na po kami dadaan sa ikatlong pagsasanay. Bakit naman po? Ibig sabihin po ba nito kasali na kami sa inyo? Oo, opisyal ko na kayong tinatanggap bilang bagong miyembro ng samahan. Kapalit nun, sasamahan niyo kami kung saan niyo unang nakita ang mga kakaibang nilalang na yon. Nagkatinginan si Goyo at Ingo. Aminadong nakakaramdam sila ng kaba. Papauwiin ko muna kayo para makapagpaalam ng maayos sa pamilya ninyo. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa haharapin nating laban. Dahil hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang makakalaban natin. Maraming salamat po. Sumapit ang kinaumagahan, hinatid na muna sila ng ibang mandirigma sa kani-kanilang bahay. Nasa labas pa lang ng bakuran si Goyo, nakatingin na sa kanya ang ina habang nakanganga. Pag-alis ng mga naghatid sa kanya, agad na hinila ng ginang ang anak papasok sa bakuran. Lintik kang lalaki ka. Anong ginawa mo? Bakit hinatid ka ng mga yun dito? Mga aspologo yun ah. At teka, bakit may sugat ka dyan? At yung kamay mo, ha? Anong nangyari dyan? Huminga ng malalim si Goyo. Inang, opisyal na po akong kasali sa aspologo. Isa na ako sa kanila. Nakapasa po ako sa mga pagsubok. Sandaling hindi nagsalita ang kanyang ina. Seryoso lang na nakatingin yon at mukhang hindi naman naniniwala sa kanya. Ikaw ba nakahit-hit ka ng ipinagbabawal na halaman? Inang naman, bakit ba ayaw niyong maniwala? Ano ko maniniwala ipatpating ka? May nakita ka bang payat sa samahan nila? Wala po, pero ngayon meron na kasi kasali na ako sa kanila. Eto, tingnan niyo. Pinakita ni Goyo ang hawak nitong medalyon. Tanda yun ng pagiging miyembro ng aspologo. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Saka lang yun naniwala ng dahil doon. Mandirigma na! O ano? Nasaan ang mga anak niyong malalaki ang katawan? Wala! Mga ampaw! Inang naman, may makakaaway ka niyan Abay, dapat magdiwang tayo. Teka, dito ka lang at bibili ako ng buong manok at maglilitsyon tayo. Tumakbo palabas ang kanyang ina. Bawat madaanan noon ay binabalita ang pagpasa ni Goyo sa pagsasanay. Pagpasok ni Goyo, naabutan niya ang 9 na taong gulang na kapatid na si Tonton. Hindi yun nakakapagsalita nung isilang pa lang ito. Pero himalang meron itong pandinig. Tonton, mandirigma na si Kuya ngayon. Ngumiti ang bata at pinakita sa kanya ang ginuhit nito sa papel. Nagsalubong ang kilay ni Goyo nang makita ang mga nakakatakot na nilalang. Kahawig na nasa drawing ang mga nilalang na umatake sa kanila. Tonton, paano mo ito nagawa? Ibig ko sabihin, nakakita ka na ba ng ganito? Umiling ang bata pero sumenyas lang yon. Nakita mo sa panaginip mo? Tumango-tango si Tonton. Bagay na mas lalong kinabahala ni Goyo. Sa isip-isip niya, masamang pangitain yon. Ganun pa man, sa kabilang parte ng kalooban niya, ay mas lalo siyang ginanahan. Mas lalo siyang nagiging determinado para harapin ang mga nilalang na yon. Makalipas ang halos 2 linggo, sinanay na ni Goyo ang sarili.
Nagbuhat siya ng mabibigat, hindi man lumaki ng sobrang katawan niya gaya ng kay Ingo. Ang mahalaga sa kanya ay tumibay na ang kanyang resistensya. Sa nakalipas na araw, nakapaghanda na rin ang samahan ng mga mandirigma. At nang kinagabihan na, tinipon na ang 15 miyembro ng mga aspologo. Kasama na sa bilang si Goyo at si Ingo. Tama lang kaya na 15 lang tayo? Mababangis yung mga makakalaban natin eh. Medyo nag-aalangan nga rin ako eh. Hindi ako komportable na kukunti lang ang bilang natin. Baka mamaya, mas marami pa pala sila. Pero hayaan na lang natin. Igalang na lang natin ang utos ng hinirang. Hindi nagtagal ay lumakad na rin sila. Pasikat pa lang ang araw ay nilakbay na rin nila ang daan. Katabi ni Magtan si Goyo at Ingo. Sila kasi ang magsasabi ng direksyon kung saan naroroon ang bahay na kanilang natagpuan. Kayong dalawa, may alam na ba kayo kung anong klase ng nilalang ang haharapin natin? Biglang napaisip si Goyo. Sa katunayan, alam na niya ang tawag sa nilalang na yon. Mula kasi nang madalas na pumasok sa panaginip ng kapatid niya ang nilalang, nagka-interes siya nang malaman kung ano yon. Nagtanong-tanong siya sa mga matatandang taga roon. At kalaunan nga ay may nakapagsabi sa kanya na yun nga ay isa raw aswang. Sa pagtatanong-tanong ko po, ang mga nilalang na yun tinatawag daw na aswang. Unang natuklasan daw ang mga aswang sa Visayas, pero sa paglipas ng panahon, lumipat-lipat na raw ang mga yun sa Luzon at dito sa Mindanao. Ang mga aswang daw ay maraming uri, pero karamihan sa mga uri nila kumakain talaga ng laman loob at karne ng tao. Aswang? Parang narinig ko na yan nung bata pa ako Pero hindi ko inakala na totoo pala talaga sila. Delikado po sila, kaya kailangan po natin mag-ingat. Maghapon silang naglakbay patungo sa kabilang bundok. Palubog na ang araw nang marating na nila ang paanan. Nandito na tayo sa paanan ng bundok, kung saan naganap ang paghahanap ng bandila. Ibig ko sabihin, dito rin sa bundok na ito merong mga kakaibang nilalang, o yung tatawagin nating aswang. Tumango ang miyembro ng samahan. Lahat sila ay nakahanda na ang mga itak. Maging si Goyo at Ingo ay mahigpit na rin ang hawak sa kanilang armas. Mula sa paanan ng bundok, halos kalahating oras ang ginugol nila. Kalaunan, narating na rin nila ang sinasabi ni Goyo at Ingo na bahay. Inirang, ayun po, yan yung bahay na natuklasan namin. Kumakain ng karning hilaw ang mga nasa loob niyan. Tumingin si Magtan sa mga nasa likod na may hawak na pana. Goyo, Ingo, gawin niyo na ang mga napag-usapan natin. Tumango ang dalawa bilang pagsang-ayon. Lakas loob silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Sinukbit na lang muna ni Goyo at Ingo ang kanilang itak sa tagiliran. Matapang silang lumapit sa bahay at malakas na kinatok ang pinto, sabay biglang layo. Hindi nagtagal, biglang may nagbukas na ng pinto. Bumungad sa kanila ang mga nasa loob. Dahan-dahan namang umatras sila Goyo at Ingo. Nang nasa labas na ang lahat ng aswang, hindi na nagsayang ng oras sila Magtan. Agad nilang tinira ng mga palaso ang mga aswang. Tinamaan ng mga yon pati na rin ang bata. Walang kahirap-hirap na napabagsak agad nila ang 6 na aswang. Dahil doon, lumabas na rin sila Magtan at lumapit. Kitang-kita ng hinirang ang itsura ng mga yon nang malapitan. Hindi po natin sigurado kung sila lang mga aswang na nandito. Pero malakas po ang kutob namin na baka may iba pa. Sa ngayon, babalik na muna tayo sa baryo. Dadalhin natin ang isa sa kanila. Kailangan nating ipaalam sa mga tao na totoong nabubuhay ang mga aswang sa panahon na ito. Bago sila umalis, sinigurado nila na patay na nga ang mga aswang sa pamamagitan ng pagsaksak sa dibdib. Binitbit na rin nila ang isang bangkay at naglakbay na rin pabalik ng baryo. Umaga na nang makabalik sila. Tinipon agad nila ang mga tao sa bulwagan. Pinakita nila sa mga tao ang bangkay ng aswang. Halo-halo ang naging reaksyon ng mga ito.
May iba na namangha at natuwa. Dahil sa wakas, panibagong tagumpay na naman ang naiuwi ng hinirang na si Magtan. May ilan din naman na nabahala. Natakot sa posibilidad na baka sa ginawa nilang yon, magsimula ang isa na namang kaguluhan. Hindi maikakaila ni Goyo at Ingo ang katotohanan na kung di dahil sa kanila, hindi naman mabubulabog ang mga aswang. May parte ng kanilang puso na tila nakukonsensya. Ganun pa man, pinangako ng dalawa na gagawin nila ang lahat para protektahan ang mga tao laban sa mga aswang. Natapos ang pagpupulong, tuluyan ang kumalat sa kanilang lugar ang usapan tungkol sa aswang. Maging ang ina ni Goyo ay numero 1 pang tsismosa sa umagang yon. Samantala, bumalik naman sila Goyo sa kuta ng kanilang samahan. Nagpahinga na muna ang iba dahil magdamag silang walang tulog. Umupo si Goyo sa gilid. Napansin naman siya ni Ingo na tila malalim ang iniisip. Pre, malalim yata ang iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Tumabi si Ingo sa kanya at tumakbay. Pre, kinakabahan ako eh. Iba ang kutob ko. Paano kung dahil sa ginawa nating pagpaslang sa mga aswang, gumanti naman sila? Huwag kang matakot. Nakakalimutan mo na ba? Kasama natin ang hinirang na si Magtan. Pero hindi pa rin ako mapakali. Paano kung hindi tayo ang gantihan nila? Natahimik si Ingo. Naisip din ito ang sinasabi ni Goyo. Sabi na matatanda, tuso daw ang mga aswang na yan eh. Mga traidor at talagang lalabanan ka niyan kung ano ang kahinaan mo. Kung ganito palang pwede mangyari, dapat masabi natin to sa hinirang. Nang sa ganon, mapaghandaan natin ang mga posibleng mangyari. At kailangan din nating malaman kung ano mga mabisang pangontra. Kailangan nating kumonsulta sa may mga nakakaalam. Kanino naman? Di sa mga albularyo. Kailangan natin makahanap ng albularyo na may alam sa mga aswang. Makakatulong ito sa mga residente para makaligtas sa hindi inaasahang pag-atake. Bumuntong hininga si Goyo. Hindi niya inakala na aabot sa ganon ang iniisip niya. Pero sa kabilang banda, batid niyang hindi naman malabo mangyari ang mga yon. Kaya hindi niya yon binabaliwala. Umuwi na lang muna siya sa kanilang bahay. Naabutan na naman niya ang kapatid niyang si Tonton na gumuguhit ng kakaibang nilalang. Kahit na ilang beses na niyang nakita ang aswang, kinikilabutan pa rin siya kapag nakikitang ginuguhit yon ng kanyang kapatid. Maraming araw pa ang nakalipas. Unti-unting nagkakalaman ang katawan ni Goyo. Talagang pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalaki ng katawan. Batid niya kasi nakakailanganin din niya ang sapat na lakas sakaling biglain sila ng mga aswang. Bukod pa roon, malaki na rin ang ipinagbago sa kung paano humawak ng itak si Goyo. Kung titingnan siya ng mga dating nang aalipustas sa kanya, malayong malayo na siya sa dating patpatin, malamya at mahinhin. Pre, ayos na yung katawan mo ah. Hindi ka pang labanan lang. Siguradong maraming babae rin ang mahuhumaling sa'yo. Loko, ginagawa kong lahat ng to para protektahan kayong lahat na mahalaga sa akin. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na babalikan tayo ng mga aswang na yun? Tumango si Goyo na bakas ang pagkabahala sa mukha nito. Oo pre, hindi talaga mawala-wala sa isipan ko eh. Ano bang sabi ng hinirang? Huwag daw ako masyado mag-alala. Alerto naman daw ang lahat sakaling mangyari ang kinatatakutan ko. Pero ang kinababahala ko, wala man lang silang ginagawang pagsasaliksik kung ano nga ba yung kayang gawin ng mga aswang. Naging kampante na si Magtan nang matalo natin yung isang pamilya eh. Akala nila nakakalamang na tayo sa mga kalaban na yun. Ewan ko, basta maging handa na lang tayo. Matapos ang kanilang pag-iensayo sa kagubatan nung hapon na yon, ay tumungo na rin ang dalawa sa kuta ng samahan. Nagkakasiyahan ng ilang miyembro nang dumating sila roon. Nagawa pa nga silang alukin ng alak, pero tumanggi ang dalawa.
Papasok na sana sila sa loob ng tolda nang ipatawag sila ni Magtan. Agad din naman silang nagtungo sa tolda ng kanilang pinunong hinirang. Pinapatawag niyo raw po kami, hinirang? Sandaling lumagok ng alak ang hinirang. Pagkatapos ay tumingin muna yon sa kanila ng seryoso. Wala naman akong ipapagawa sa inyo. Gusto ko lang na magsaya rin kayo gaya ng iba. Alam niyo naman, masyadong nakakasakit ng ulo mga dumaan na araw. Kaya karapat-dapat lang na makapagsaya rin kayo. Sumenya si Magtan sa dalawang bantay para iabot kay Goyo at Ingo ang alak at isang litsyong manok. Sige na, lumabas na kayo at mag-inom din. Maraming salamat po. Pumunta ang dalawa sa bakanting tolda. Ayaw man nilang dalawa ay pinatos na rin nila. Hindi kasi sila pwedeng tumanggi kapag si Magtan na ang nagalok. Lumipas sa mga oras, nakaramdam na ng pagkahilo si Goyo at Ingo. Hindi pa nila nauubos ang iniinom na alak ay tumigil na sila. Nagpaalam na rin sila sa kanilang mga kasamahan na uuwi na muna. Habang naglalakad pa uwi, nakarinig ng sigawan ng dalawa. Hinanap nila kung saan nagbumula ang ingay na yon. Kalaunan, nakarating sila sa isang bahay. Natataranta ang mga nakatira doon. Kanya-kanyang labasan ng mga yon. Ali, anong nangyayari? Aswang! Nasa loob! Yung buntis ko manugang nasa loob! Diyos ko, bakit nyo iniwan? Tara pare! Hinugot agad ni Goyo at Ingo ang kanilang itak. Pagpasok nila sa bahay, ay nakasiksik ang buntis sa ilalim ng lamesa. Sumenyas siya na nasa itaas ng kanilang bubong ang aswang. Marahan silang lumabas ng bahay. Pasimple silang umakyat sa bubungan. Pagdating nila roon, ay inabutan nila ang isang lalaki na nakadapa sa bubungan. Parang binugbutas nito ang yero. Pre, aswang to! Manda ka na, pre! Sa itaas ng bubong ay kinalaban ni Goyo at Ingo ang aswang na yon. Unang umatake si Ingo, pero nagawa itong ilaga ng aswang. Nabigla sila sa kakaibang bilis ng aswang na yon. Kaya naman kumilos na rin si Goyo. Siya naman ang umatake. Makilang beses na winasiwas ni Goyo ang itak niya at sakto namang tinamaan ang aswang sa braso. Pero hindi yun ininda ng aswang. Gumapang lang yun pababa ng bahay. Tumulo naman pababa si Goyo at Ingo para habulin ang aswang. Sumuot ang aswang sa madilim na halamanan. Sa kakasunod nila roon ay nakarating na sila sa kagubatan. Umigil si Goyo nang mapagtanto niya ang isang bagay. Pre, dito na lang tayo. Bakit? May nararamdaman ka ba? Pakiramdam ko, nagpapahabol siya. Tingin ko, dinadala niya lang tayo sa parte ng gubat kung saan naroon ang iba niyang mga kasama. Patibog pala na sundan pa natin siya. Ang maigi pa, bumalik tayo sa kuta at ipaalam ang nangyaring ito. Parang nawala ang tama ng alak sa katawan ng magkaibigan. Bigla silang nabuhayan ng dugo dahil sa paglitaw ng aswang sa kanilang baryo. Nang makabalik na sila sa kuta, wala na ang kasiyahan. Sa halip, inabutan nila ang iba nilang mga kasamahan na sugatan, habang si Magtan naman ay may hawak na ulo ng aswang. Nagpaparamdam na silang muli. Kailangan natin maging handa. Tinapon ni Magtan ang ulo ng aswang at saka sinilaban ng apoy. Maya-maya lang, naghanda ang lahat para suyurin ang buong kagubatan. Lahat ng mga matitinupa at hindi naman nalasing ng gusto ay sumama. Nilibot nila ang kagubatan pero wala silang nakitang aswang kahit na isa. Pero nang bumalik sila sa baryo, meron na palang nabiktima ang mga aswang. Isang magsasaka ang napatay sa bukirin. Wakwak ang tiyan na magsasaka. Halos sumiwalay na rin ang magkabilang braso at nawawala naman ang kaliwang hita. Brutal at hindi makatao ang ginawa sa magsasaka. Ang pangyayaring yun ay isa lamang mensahe para sa kanila. Pinaparating nila sa atin na kayang-kaya nilang gumanti sa kahit anong paraan na alam nila. Bumuntong hininga ang kanilang hinirang. Baka sa mukha ni Magtan ang namumuong galit. Mga kasama,
Mamaya imuwi kayo sa inyong mga tahanan. Magpaalam na kayo sa mga pamilya ninyo dahil meron paparating na kaguluhan. Nagdulot ng takot ang sunod-sunod na ginawang pag-atake ng mga aswang. Marami sa mga residente ang parang ginusto na lamang na umalis sa kanilang baryo. Pero hindi sila pinayagan ni Magtan. Tsak kasing delikado kung may lalabas ng baryo. Dahil nakarating sa samahan na kahit umaga, kayang umatake ng mga kakaibang nilalang. 10:00 ng umaga, tirik na ang araw pero hindi pa rin tumitigil ang mga miyembro ng samahan sa pag-iikot. Samantalang si Goyo naman ay nasa kanilang bahay pa noong mga sandaling yon. Inang, kailangan niyo pong umalis dito bago ang gabi. Sumama po kayo sa pamilya ni Ingo. Meron silang sasakyan na gagamitin sa pag-alis niyo sa baryo natin. Di ba, hindi pinapayagan ng dakilang hinirang ang sino man na lumabas? Inang, wala na akong pakialam sa kung ano ang bawal o hindi. Ang mahalaga sa akin ay maging ligtas kayo. Sige na, habang maaga pa. Sige na po, maghanda na po kayo. Hindi ko kakayanin kung pati kayo ay mapapahamak. Anak, nag-aalala ako para sa'yo. Hindi nyo na kailangan mag-alala. Iba na ako ngayon, Inang. Kaya ko ng sarili ko. Ang isipin mo ay si Tonton. Patawad anak kung gayon lang ako sumusuporta sa mga ginagawa mo. Kung noon pa lang sinuportahan na kita baka isa ka na rin magiting na hinira ngayon. Hindi na po mahalaga sa akin ang titulo. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ng mga tao. Ng lahat, kasama na kayo ni Tonton. Biglang lumapit ang batang si Tonton sa kanya. Si Tonton, kaya na niyang makapagsalita ng kaunti. Sobrang tuwa ni Goyo ng mga sandaling yon. Hinawakan niya ang kapatid sa magkabilang balikat at nakangiting kinausap yon. Tonton, sige nga, ipakita mo sa kuya ang kakayahan mo makapagsalita. Bumuelo ang bata sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Nga. Nawala ang ngiti ni Goyo nang marinig ang salitang yon. Inang, bakit naman ganun kagad ang salitang natutunan niya? Tanga daw ako. Ngumiti lang ang ginang sa kanya. Tonton, masama ang salitang yun ha. Yung taga mo. Nahinto na ang bata sa pagsasalita at tinuro na lamang nito ang sarili. Sabi ni Tonton, tagahanga mo raw siya. Hinahangaan ka ng kapatid mo. Muntik nang maiyak si Goyo sa sinabing yon ng kanyang kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kapag natapos na ang problema ng baryo, ipapasel kita, Tonton. Sa ngayon, magpapakabait ka ha, at huwag kang hiwalay kay Inang. Tumangatango ang bata. Hinimas naman ni Goyo ang ulo nito. Tinulungan ni Goyo sa pag-iimpake ang kanyang ina at kapatid. Pagkatapos ay tumungo na rin sila kina Ingo. Sakto namang nakaabang na ang malaking truck na sasakyan nila. Pinasakay kagad ni Goyo ang dalawa. Kumuway pa sa kanya si Tonton bago umalis ang truck. Sana makaalis sila ng ligtas. Huwag ka mag-alala, kasama nila ang Tito Boryo ko. Dati siyang kasali ng aspologo. May karanasan na siya sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga inakala na aabot ang lahat sa ganito. Pre, di kaya kasalanan natin kung bakit nangyayari ang lahat ng ito? Hindi natin kasalanan, pre. Tama lang naman ang ginawa natin eh. Ang malaga, nalaman natin agad na may mga aswang. Nalaman natin agad yung mga posibleng kapahamakan na mangyayari. Ang gagawin natin ngayon ay lumaban. Kailangan nating manalo sa mga aswang na yan. Lumipas sa mga oras, ang dating maingay na baryo ay tahimik na kahit hapon pa lang. Walang lumalabas ng bahay. Wala ring nagtatangkang magbukas ng pinto kahit mga bintana man lang. Habang naglalakad si Goyo at Ingo sa daan, meron silang nakasalubong na matandang lalaki. May mga bitbit yung mga banga na maliliit. Dahil delikado nga sa mga oras na yon, kinausap nila yun kaagad. Tay, hindi ho dapat kayo nasa labas ngayon. Wala po ba kayong alam sa mga nangyayari ngayon? Tumingin lang sa kanila ang matandang lalaki. Kinabahan sila pareho nang makita ang nakakalokong ngiti nito.
agad na kinuha ni Goyo ang langis na bigay sa kanila ng kinonsultang albularyo. Nakita nila na kumukulo ang langis na yon. Kaya naman agad silang dumistansya. Aswang Kano, anong ginagawa mo rito? Ako lang ang aswang na hindi tinatablan ng mga pangontra. Kaya ako na rin ang nagtanggal ng mga pangontra sa bawat kabahayan. Tumawa ng malakas sa matanda. Hindi na nagsayang ng oras si Goyo at Ingo. Inatake nila ang matanda, pero mabilis yung nakalundag sa itaas ng bubong. Kinuha naman agad ni Goyo ang punyal sa tagiliran. Pinukol niya yon sa kinaroroonan ng matanda. Tinamaan ang matanda sa kaliwang dibdib. Pagbagsak ng matanda ay tinapos naman ito ni Ingo sa pamamagitan ng pagtaga sa ulo. Pre, abisuhan na ang mga kasama natin na maya-maya lang. Nandito na silang lahat. Binalikan nila ang kuta. Doon ay naabutan nilang nakasuot na ng pandigma ang kanilang hinirang na Magtan. May mga bakal ang suot nito. Gamit din ni Magtan ang makapal na espada na pinaniniwala ang ilang hinirang na ang gumamit. Nakaramdam ng paghanga si Goyo. Yun ang unang beses na nakita niya si Magtan ng ganon. Kadalasan kasi, sinusot lang yon ng isang hinirang kapag masyado ng mabigat ang laban. Kasama ang buong aspologo ay naglakad-lakad sila sa baryo. Nadaanan pa nila ang bangkay na matanda na napatay ni Goyo at Ingo. Isa siyang aswang na hindi tinatabla ng mga pangontra. Nagawa niyang alisin ng mga pangontra sa kabahayan. Sinyalis na unang punteriyan nila ang mga tao. Asana po natin sa paglusob nila. May mga kakaibang aswang tayo makakasagupa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Mahusay ang ginawa ninyo. Makinig kayong lahat. Hindi tayo aalis sa baryo. Puprotektahan natin ang mga tao. At ang mga aswang na yan ang hihintayin nating lumapit. Ihanda niyo mga sarili ninyo. Hindi tao ang kaaway natin dito, kundi mga kampon ng kadiliman. Nagsigawan ng mga miyembro bilang pagtugon. Pagkatapos noon ay kanya-kanya nang pumwesto ang lahat. Magkasama pa rin si Goyo at Ingo at nasa iisang bahay sila nagbabantay. May isang oras pa bago tuluyang kumagat ang dilim. Pero ramdam na nila ang nakakakilabot na katahimikan ng paligid. Pre, ikaw na bahala sa nanay at kapatid ko kapag nawala ako, ha? Uy, bakit ka mawawala? Mas magaling ka na ngang humawak ng armas kaysa sa akin eh. Pakiramdam ko, madugo ang mangyayari ngayon eh. Bakit? Natatakot ka ba? Nasaan na yung kilala kong Goyo na matalino at matapang? Uy, gising! Hindi ikaw yan. Ang isipin mo, kailangan mo mabuhay dahil may kailangan kang pangalagaan. Huminga ng malalim si Goyo habang nakaabang lang sila sa daan. Palingon-lingon sila sa paligid. Pero nanatili pa ring payapa ang baryo. Malakas ang kutob ni Goyo na hihintayin muna ng mga aswang ang pagsapit ng dilim. Hindi nagtagal, unti-unti na ngang dumilim ang paligid. Nakarinig na sila ng malalakas na hiyaw na galing pa sa kagubatan. Dahil doon, nag-abiso na ang bawat isa sa paghahanda. Isang malaking aswang ang nakitang nakatayo sa bukana ng baryo. Naglalabas yun ng mabangis na tunog na siyang nakakadagdag sa kaba ni Goyo at Ingo. Pero lumalakas ang kanilang loob kapag nakikitang determinado ang kanilang kasama. Lalong-lalo na ang kanilang hinirang na si Magtan. Mga ilang sandali lang, sinubukan ng panain ng isa nilang kasama ang malaking aswang. Tinamaan yon sa dibdib pero laking pagtataka nila nang makitang tila hindi naman yun tumalab. Binunot lang yon ng aswang na parang wala lang nangyari. Hindi nagtagal, tumakbo ang aswang na yon patungo sa kinaroroonan nila. Nanatili lang silang nakatayo sa kinalalagyan nila. Umabante ng bagya si Magtan. Tila nagniningning naman ang mata ni Goyo. Dahil sa wakas, makikita na niya kung papaano lumaban ang kanilang hinirang. Nang malapit na ang aswang sa kanila, binunot ni Magtan ang espada nito. Walang kahirap-hirap nitong napabagsak ang malaking aswang sa isang hagupit lamang.
Sobrang namangha si Goyo sa mga pagkakataon na yon. Kaya naman mas lalong lumakas ang kanyang loob. Mga kasama, atake! Kanya-kanyang takbo ang mga miyembro ng samahan. Sinalubong nila ang mga aswang na papalapit pa lang sa kanila. Sa sobrang galing ni Magtan, marami kaagad yung napatumba na aswang. Lahat ng yon ay binira niya sa liig. Pambihira, ang galing ni Nirang. Sumugod si Goyo sa mga aswang na nakita niya sa bandang gilid. Sa sobrang pagkasabik niya sa labanan, naiwanan na niya si Ingo sa pwesto nito. Pinagtatataga ni Goyo ang mga aswang na parabang ginagawa nilang sisiw ang pakikipaglaban. Aba, mas magaling ka na ngayon kumpara sa dati ah. Mas lalong ginanaan si Goyo dahil sa papuring natanggap. Sa sobrang kagustuhan na makapagpasikat, pumagitna na siya sa maraming aswang. Goyo! Muntika na madali si Goyo ng isang aswang pero sadyang mahusay na ito sa pakikipaglaban. Bilib na bilib sa kanya ang iba pa nilang kasamahan. Sabi nga ng iba, parang hindi baguan si Goyo kung lumaban. Sige, lumusob pa kayo mga aswang! Baliw ka! Akala ko mapapaano ka ni. Ang galing mo, pre! Huwag tayong pakampante. Kahit ang magagaling, namamatay pa rin. Paglingon ni Goyo sa gilid ay may isang aswang na muntika ng mahablot si Ingo. Mabuti na lang ay kagad niya itong nataga ng hawak nitong itak. Nagkapir pa ang dalawa dahil para sa kanila cool ang pangyayaring yon. Nagpatuloy ang kanilang labanan. Marami pa ring aswang ang bigla-bigla na lang lumilitaw. Ang iba naman ay bigla-bigla na lang bumabangon kahit sugatan na. Nagtataka sila kung bakit parang hindi naman nauubos sa mga aswang na yon. Dahil doon, napagtanto na nga nila talagang napakarami nga ng mga aswang na gustong umubos sa kanilang samahan. Dami na naman nila. Lintik na yan. Kaya nga habang pinapatay yung iba, nadadagdagan sila. Natigilan ng dalawa sa saglit na usapan nang makita ang biglang pagbulusok ni Magtan. Pumunta yon sa mismong gitna ng mga aswang. Matapang nitong pinaghahagupit ng taga ang mga yon na parabang hindi man lang to nakakaramdam ng takot. Nang ibabaw ang kahusayan ni Magtan sa lahat ng naroon. Dahil sa agresibong pag-atake ni Magtan ay nakaramdam ng takot ang ibang aswang. Tila ba takot na lumapit ang iba sa kanila. Hindi na naman maiwasan ni Goyo ang mapahanga sa pinapakitang kabayanihan ng hinirang. Walang sinayang na pagkakataon si Goyo. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Magtan para samahan ito. Tingin ko, kailangan niyo po ng kasama. Bakit? Tingin mo hindi ko sila kayang lahat? Opo, kasi kung kaya mo sila, dapat hindi na nabuo ang samahan. Natawa na lamang si Magtan. Sabay silang nakipaglaban sa mga pagkakataon na yon. At habang tumatagal, palagas na rin ng palagas ang mga aswang. Bagay na nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa. Sandaling natigil ang kaguluhan nang makita nilang unti-unting umaatras sa mga aswang na yon. Hahabulin pa sana nila ang mga aswang pero sumenyas lang ang kanilang hinirang na hayaan na lang muna. Sigawan ng mga miyembro ng Aspologo. Dahil sa kanilang palagay, nakuha na nila ang inaasam na tagumpay. Ganun pa man, hindi naging kampante si Goyo. Batid niya na ang ginawang pag-atras sa mga kalaban ay may kaakibat na susunod na kaguluhan. Ganun pa man, pinag-utos ni Magtan na gamutin na lang muna ang mga kasama nilang nasugatan. Habang si Goyo at Ingo naman ay mas piniling magmasid na lang muna sa buong baryo. Malakas kasi ang kanilang kutob na may pinaplanong kakaiba ang mga aswang. Bumuntong hininga si Goyo habang naglalakad sila ni Ingo sa gilid ng kanilang baryo. Pre, ano sa tingin mong ginagawa ng mga aswang ngayon? Malakas ang kutob ko na yung nakalaban natin ay mababang uri lang. Kumbaga, sila lang muna yung ginawang pang-una. Mga frontliner. Parang inila muna siguro nila kung gaano tayo kalakas. Kung ganun nabasa at nakabisado na pala nila
kung papaano tayo gumalaw. Ganun na nga pre. Kaya hindi dapat tayo makampante eh. Ito mga kasama natin. Ang hilig magdiwang kahit hindi pa tapos ang laban. Ay nako, pabayaan mo na lang sila. Basta tayo, magmamasid tayo. Tara, doon tayo sa parting yun. Tumungo sila sa direksyong tinuro ni Goyo. Medyo madilim-dilim na roon at bahagyang may layo na rin sa kanilang baryo. Umuwi silang dalawa doon. Umupo silang dalawa doon. Dala-dala nila ang nakasabit sa leeg na malaking turotot. Yung kasi ang magsisilbing tagabigay nila ng senyales sa iba pa nilang kasama sa oras na may kalaban na. Halos 1 oras silang naroon. Hindi sila nakakaramdam ng antok dahil sa panganib na nakaamba sa buong baryo. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na sila ng mga kakaibang presensya. Naririnig nila ang bawat kaluskos sa paligid. Mga mabibigat na yabag ng paa na parabang mga higante ang mga yon. Naalarma at nataranta ang 2 binata. Umalis agad sila sa kanilang kinalalagyan. Tumakbo sila pabalik habang pinatutunog ang daladalang turotot. Mga kasama! Nagbalik sila! Magsandaan lahat! Napatayo ang lahat sa kanilang kinauupuan. Nawala ang mga ngiti at tawanan nila. Maging si Magtan din ay nakaramdam ng kaunting pagkabahala. Muli, hinanda ng lahat ang kanilang mga sarili para sa susunod na sabak. Mga kasama! Humanda! Ha? Hindi na naituloy ni Magtan ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang may mga palasong tumarak sa ilan sa mga kasamahan nila. Mabilis silang nagsidapaan at gumapang papunta sa ligtas na lugar. Walang ya! Gumagamit na rin sila ng armas! Nakarating si Goyo at Tinggo sa silong ng bahay. Hindi nila namalaya na kasama pala nila ang hinirang. Mukhang mas matataas sa kalibre na ng aswang ang makakalaban natin ngayon. Mag-ingat kayong dalawa ha. Kinuha ni Magtan ang pana nito sa kanyang likuran at dumukot ng isang palaso. Pinukol niya ang palaso sa dilim. Sunod-sunod niya yung ginawa. Hanggang sa gumaya na rin ang iba nilang kasama. Nakipagpalitan sila ng palaso sa mga aswang. Dahil masigit na mahusay sila sa mga nilalang na yon, nagawa nilang patigilin ng mga tumitira sa kanila ng palaso. Pero maya-maya pa, lumabas na rin ang mga aswang mula sa kadiliman. Matatangkad at malalaki ang aswang na humarap sa kanila nun. Kanina, isang malaking aswang lang kalaban natin ah. Ngayon ang dami na. Lintik na yan. Ano? Handa ka na ba pre? Handang-handa na ako. Eh ikaw ba? Handa na rin ako. Uy teka, anong gagawin nyo? Hinirang, may inihanda kaming paraan dahil alam naming darating ang ganitong sitwasyon. Tumingin lang sa kanila si Magtan. Samantala, tumakbo naman ang 2 at kinuha nila ang isang kariton. Pagtanggal nila ng trapal sa kariton, bumungad sa kanila ang maraming gasera na naroon. Mga kasama, kumuha kayo at sindihan. Alam niyo na ang gagawin. Napatingin na lamang si Magtan. Napahanga na naman siya sa 2, lalo na kay Goyo. Isa-isang kumuha ng gasera ang mga miyembro ng samahan. Sinindihan nila yon at bago pa makalapit ang mga malalaking aswang, pinagbababato na nila yon ng gasera na may apoy. Nasunog ang iba sa kanila, pero ang ibang aswang naman ay mas lalong naging agresibo. Mabilis na gumapang ang mga yon na parabang mga buwaya. Nang makalapit ang mga yon, ay ang simula na naman ng laban. Pero dahil nga bawas na ang kanilang bilang, hindi na naging madali para sa kanila ang laban na yon. Halatang halata sa una pa lang na lamang na ang mga aswang sa sagupaan na yon. Marami kagad sa miyembro ng mga aspologo ang naging sugatan dahil sa lakas ng mga aswang. Hanggang sa dumating na nga ang puntong tanging si Goyo, Inggo at Magtan na lang ang natitirang matibay. Ano? Kaya niyo pa bang 2? Kasi yung mga kasama natin, mukhang hindi na nila kaya eh. Kayang-kaya ko pa po. Ako rin, kayang-kaya ko pa. Kung ganon, tara, laban na!
Muling tumakbo ang tatlo palapit sa mga natitirang aswang. Sabay-sabay silang nagwasiwas ng kanilang mga armas. Dahil sa taglay na kagalingan ng tatlo, nagawa nila makapalag sa lagpas 10 pang malalaking aswang. Pero hindi yun magiging madali para sa kanila, lalo na nang maging lalong agresibo ang mga aswang na yon. Nahawakan ng isang aswang sa damit si Magtan. Walang pagdadalawang isip itong binalibag sa sahig. Nakabangon naman si Magtan pero ramdam nito ang sakit sa kaliwang braso. Hindi pa raw nagtatapos ang lahat. Tutulungan pa sana nila si Magtan nang lapitan uli yun ng aswang. Dinakma ang mukha ni Magtan at tinapon ulit. Pagkatapos ay pinagkakakalmot. Doon na tuluyang nagawang makalapit ni Goyo at Ingo. Inalalayan niyang makatayo ang kanilang hinirang. Huwag niyo akong intindihin. Tara, lumaban pa tayo! Nakakatayo ka pa rin mag-isa? Kaya nga naging hinirang ako eh. Mas malala pa rito ang dinanas ko noon. Kaya sisiw lang ito. Nagkatinginan na lang si Goyo at Ingo. Nang lulusob na sila ulit, ay si Goyo at Ingo na ang nauna. Habang si Magtan naman ay nasa likuran para sumuporta. Kayang-kayang pumalag ni Goyo at Ingo, lalo na si Goyo na may kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Ginagamit kasi ni Goyo ang naging kabagalan ng kalaban. Lumalapit siya at biglang lumalayo. Kalaunan, isang aswang na lamang ang natira. Pero sa lahat ng aswang na yon, parabang yun ang pinaka-naiiba. Di hamak mas mabilis ang kilos nun kumpara sa mga napatay nila. Dahilan para maging si Goyo ay nahirapan din. Sugatan na si Goyo sa isang aswang na yon. Si Ingo ay ganun din. Pambira. Yan yata yung leader nila eh. Sige, ako nang bahala sa kanya. Susubukan pa sana ni Magtan na tumayo, pero gegewang-gewang lang siya. Inalalayan pa siya ni Ingo para lang hindi matumba. Muling tumindig si Goyo kahit na mahapdi pa rin ang katawan. Dakilang hinirang, hayaan mong gawin ko ang laban na ito para sa'yo. Matagal ko na po kayong hinahangaan eh. Gusto ko pong patunayan sa inyo na kaya ko rin maging katulad ninyo. Ngumiti si Goyo na parabang wala sa panghanib ang kanyang buhay. Sige, ipakita mo sa akin na kaya mo. Lalong ginanaan si Goyo. Lumusob siya sa natitirang aswang. Buong puwersa niyang hinagupit ng hawak na itak ang aswang na yon. Hindi niya tinigilan hanggang sa hindi ito napapaatras. Nang makita niyang napalhudda ang aswang, ay inambanan ni Goyo ang itak sa ere. Binuhos niya ang lahat ng lakas sa pagtaga sa leeg ng aswang. Halos lumaylay ang ulo ng aswang sa ginawa ni Goyong. Pero hindi yung tinigilan ni Goyo hanggat hindi niya nakikitang patay na. Pre, tama na! Wala na yan! Puno ng dugo ang dibdib ni Goyo dahil sa sunod-sunod na pagtalsik ng dugo. Hingal na hingal siya pero walang paglagyan ng kanilang tuwa. Mga kasama, nanalo tayo sa laban! Iika-ika niyang nilapitan si Ingo at Magtan. Hinirang na Magtan, nagawa ko. Tumango habang nakangiti ang hinirang. Bakas sa mukha nito ang pagiging proud. Natapos ang kanilang laban at sila ang nagtagumpay. Marami mang nasugatan sa kanila ng malubha, maswerte namang walang namatay ni isa sa kanila. Pinagsama-sama na nila ang mga bangkay ng aswang at sabay-sabay na nilang sinunog. Kinaumagahan lang, tuluyan na ngang inanunsyo ng hinirang ang kanilang pagkapanalo. Nakahinga na rin ng maluwag ang mga residente. Dahil sa wakas, wala na rin ang mga nilalang na naglilimita sa kanilang pamumuhay. Samantala, dahil sa pinakitang kagalingan ni Goyo, tinagurian siyang pinakabatang bayani. Kasama niya si Ingo sa titulo na yon. Pero si Goyo ang napipintong maging susunod na hinirang sakaling dumating na ang araw na magretiro na si Magtan. Bagay na lalong kinagalak ng kalooban ng binata.
Dahil ang noon na isa lamang patpati na laging inaasar ng mga tao, magiging isa ng kilalang tagapagligtas ng kanilang baryo. Wakas,